Good morning. Ay nako. Maaga pa kayo dyan. Dali na. Ay mag-breakfast na. Maaga pa si Calvi guys. Alas 6 pa lang ng umaga. Ikaw? Ano yan? Dali na, labas ka na dyan. Bihis ka na. Then I can come back here. Kain ka muna breakfast. Then I can use my swimming clothes. Hello. Okay guys, time check. 8:40. Chico, do we shout? Tapos na silang maglaro sa tubig. Ako naman kakatapos ko lang maglinis ng bahay. Nagmap ako ng Zonrox at sapon. Then pinadaanan ko yung baba ng mga furnitures. So, kailangan ko yung space. No, don't bang the door. Wait for me until I open. Go back there. I'll get the shampoo. Calvi, ha? So, pag natapos ko na disinfect yung bahay, napunasan ko na, nagmap na and everything. Dapat nakaligo na yung mga bata at si Mayumi nakaligo na rin kasi magdidede na siya and matutulog. So, mag-aalas 9. Tama lang naman siya guys, no? Pinagpawisan ako ng konti and it feels therapeutic. Okay, kunin ko lang yung shampoo at papaliguan ko lang yung mga bata. Let's go. Guys, alas 10 ng umaga. Sabado. At late na ako lumabas kapag Saturday. Pero in fairness, kahit late na ako lumabas, at least naging productive naman yung morning natin. Guys, imagine, we woke up 6 o'clock ng umaga. Yung kahit na weekend, ang aga nyo pa rin nagising, wala ka din namang choice. Hindi ko alam, wala namang pasok, pero ang aga ng mga batang nagigising. So, gising na si Calvi ng alas 6. Nag-walking kami sa labas kasama si Mayumi. Si Mayumi kasi 5:30 ang gising. Ngayon, sa sobrang nila, naboboard na si Calvi. Sabi ko, pwede na siyang maglaro ng tubig. So, maya-maya nagising na din si Chico, nag-breakfast sila, and then pinahayaan ko na silang maglaro hanggang mga alas 8. Ginamit ko na din yung oras para makapaglinis ng bahay, makapag-disinfect, makapag-map ng Zonrox. Kasi iba pa din pagka nakaalis ako ng bahay na at least naiwan ko sila na nakaligo, nakakain at malinis yung bahay ba. Ready silang magpahinga, manood ng TV dahil nga ngayon ay Sabado. So, minsan nagtataka kayo kung nasaan si Auntie Christine, hindi nyo masyado nakikita. Si Auntie kasi guys, kapag ka Saturday, medyo pinapataas yung kanyang, pinapataas niya ang kanyang tulog or nakahiga sa bed niya, nagsa-cellphone, okay lang din naman. Kasi I really would like to do the things at home na kaya kong gawin bago ako pumunta sa trabaho. Kasi for me, it's quiet time, therapeutic, habang yung mga bata ay nasa labas. Pero sinisilip-silip ko sila guys kasi alam nyo naman basta tubig kabado din tayo tapos malaki yung balde, no? Pero at least nag-enjoy naman sila sa morning nila, at least 2 hours din habang si Mayumi sunod ng sunod sa akin habang ako'y naglilinis sa loob ng bahay. So normally wala akong schedule. Yung paglinis namin ng bahay ni Auntie walang schedule. Nakadepende kung, pero yung pagmamap talaga very important. Pero kapag hindi ko kasi natutukan yung pagmamap, si Auntie nagde-decide na lang siya kung kailan niya gustong magmap. Pero dapat talaga nagmamap once in a while dahil nga kailangan mag-disinfect. Laging puno yung laundry shop dito na dadaanan ko. Ang galing lang. So anyway, iniwan ko sila na nakakain na and nag-stop na yung kanilang TV time. So they watch TV. Anong oras na ba? 10:13. Nanood sila ng alas 9. So mga isang oras din silang nanood ng TV. And si Mayumi pinatulog ko na muna. So si Mayumi medyo naging clingy. Alam niya na yata, naiintindihan niya na talaga na ako'y aalis papuntang work. And napapagalitan na siya guys. So naiintindihan niya na kapag pinapagalitan siya, umiiyak siya talaga. Today Saturday I will spend my day sa laundry shop dahil I want to see yung mga customers na pupunta ngayong Sabado. Gusto kong tingnan yung customer service. Gusto kong pakinggan yung kwento ng staff kung merong gustong sabihin, makipagkwentuhan, ganun. Pero bago ang lahat, dadaan muna ako ng palengke kasi ang staff natin si Ate Hana ay Muslim din. So they are fasting. Yung family niya ay nagfa-fast. I would like to go, dadaan tayo sa palengke, fruit market. Bibili lang ako ng prutas for lunch at saka ibibigay natin kay Ate Hana para naman sa kanilang iftar mamayang gabi. And ano pa ba ang gagawin ko? Dapat ngayon
Gusto ko sanang pumunta sa boutique ng ate ko, kaso sarado pa sila, nagmi-meeting pa daw. And wala din si Miss Giselle today kasi absent siya, nagkaroon ng emergency. So basically, laundry shop lang yung bukas. Today, I would like to talk to you. Maraming nanood ng ano natin, no? Mga recent episodes natin. Maraming salamat po. Though sa last episode natin, wala masyadong views, hindi masyadong napanood yun, pero ang daming learnings doon. Kasi kahit ako, natatawa ako guys minsan. Kasi you might think that I see myself and I cringe. Like, parang ano ba tawag mo dyan? Parang lood ba? You might think na if I'm watching myself dati, nung hindi pa ako masyadong comfortable sa vlogging, I find masyado nakaka-cringe yung panonood ng sarili ko, narinig ko yung boses ko. Pero slowly as I become really like open to who I am and how I speak, and I really don't care how I look, I find it, you know, much better, lalo na ngayon. So if sa iba dyan na hindi ako masyadong kilala, and if you think na pinapanood ko ba yung mga videos ko, yes, I do. And you might believe it or not, you guys, ako din mismo tumatango-tango sa videos ko. Kasi may mga sinasabi ako, yung mga videos ko nga pala guys, it's not scripted. I don't prepare any script. Kung ano yung maisipan kong i-share sa inyo on that day, matic yan, automatic yan. Sometimes it's the activity, sometimes it's the travel, sometimes it's my comment about certain comments, sometimes it's my thoughts, my opinions, ganon. So wala yan siyang preparation, wala akong sinusundan na script. And sometimes, most of the time, kapag sinishare ko sa inyo yung opinion ko, it's because that's what I really want to talk about. And if I cannot talk about it to other people, if I cannot talk about it to my siblings kasi maybe they're busy, if I cannot talk about it to my friends kasi we don't have that time or we don't have that kind of moment para mag-usap ng ganong klaseng mga bagay, I find myself talking to you guys about it. So yesterday for me was a very educational na content. Ayan, I was talking about very common reason, no, or weakness ng isang negosyo. And last night, I was with my siblings, katulad ng na-share ko na episode sa inyo, yung last episode natin. I was with my siblings and we visited a friend na nagtayo ng negosyo na ice maker and water refilling station. So we were talking about it, we were talking about the price of the machine. So it's quite hard to parang mabibigla ka, no, na yung presyo ng mga machine ngayon guys, hindi na talaga bababa ng 100,000 pesos. And you might even be shocked kapag narinig ninyo na ang isang ice machine yung isang machine lang can go from 150,000 pesos pataas. And starting a water refilling business can start from, I believe, 200,000 pataas. Okay, nakadepende yan. So we were talking about it and my sister was like shocked. Sabi ni Ma'am Sheena, ha? Ganun na pala talaga kamahal yung mga machine ngayon? Sabi ko, yes. Kasi kahit ako, yan ang una kong reaction nung narinig ko yung presyo ng washing machine at ng dryer. I really thought na with 60,000 pesos, you can buy both of them, you guys. Kasi akala ko parang washing machine lang din siya sa bahay. So imagine niyo yung shock ko nung naintindihan ko yung business system niya and the prices, the packages na ang isang machine pala ng laundry, yung commercial laundry, is almost 200,000 pesos. One dryer and one washer. Imagine the shock on my face. It was almost hard to believe. But maybe I'm just not updated like I said. Kasi nga, sometimes we only learn things when we give time to listen to them. When we find time or we really put time to sit down. Katulad ngayon, ini-invite ako ni Madam Ten Gives for a seminar about insurance ng AXA. So, narinig nyo na yung AXA. It's about being an agent, yung pagbebenta ng insurance sa ibang tao, which is a really good part-time. It's a good source of income as well. Pero my time was not really working with the schedule. They wanted me to be there at 8 o'clock ng umaga. And I was not going out of the house at 8 o'clock on a Saturday kasi nga I was having the mindset na maglilinis ako ng bahay. So, my sister was like, let's go sit down.
So, kung hindi nyo kilala si Madam Ten Gibbs love to attend seminars. It can be about housing, it can be about condo hotels, properties, it can be about insurance, it can be about small business startup, it can be about food, it can be about anything. Madam Ten Gibbs is the kind of person who always crave for learning. Though sobrang busy niya na at sobrang pagod niya na, she always put time and effort to learn new things, learn and meet other people, and that's what I really admire about her. So I told her I cannot be there not unless merong free breakfast. Patay gutom lang. So sabi ko, kung may libreng pagkain, pupunta ako. Sabi niya, it's a good thing, it's a good seminar. It can be another source of income. Then I told her I cannot be out at 8 AM. Pero yun nga yung sinasabi ko, no, it's always good to learn new things. So ngayon, kagabi nag-usap-usap kami about business ng kapatid ko, si Madam Sheena, si Boss Jean, ako, tsaka si Madam Ten Gibbs. And then suddenly, ROI came sa topic namin. ROI is the return of investment. So nagtanong yung ate ko, oh grabe, mahal na pala talaga yung machine na gumagawa ng ice. Magkano naman kaya yung ROI? Kasi sabi niyo yung friend namin, they do collect 20,000 pesos in 3 weeks sa water refilling station, yung hulog-hulog ng 10 pesos. I find that business also good, by the way. I might even do that, inshallah, if I'm given the chance. And if I have the money, why not, right? And then, sabi ng ate ko, magkano kaya yung ROI? Then, medyo nag-bell yung tenga ko, guys. Kasi, speaking of ROI, there's a lot of things. I would like to talk to you guys about ROI na yan. Okay? Pag-uusapan natin ngayong araw yung ROI or return of investment. And last night, I heard the exact words I wanted to hear from Madam Ten Gibbs. Kung ano yun, mamaya sasabihan ko kayo, ha. Ako muna pupunta sa palengke ngayon. Bibili ako ng prutas. Of course, kasama ko si Parts. And then, bibili kami ng ulam for lunch kasi doon kami magla-lunch sa laundry shop. Much more on today's episode, you guys. So, I'll see you. Guys, pumunta ako dito sa kabilang palengke. First time ko ditong pumunta, ha. Ngayon ko lang nalaman na may isa pa pala kaming palengke. So, sabi ni Parts, ano din daw to, bagsakan din daw to siya, pero mas malaki, mas maayos tingnan. Uy, in fairness, ha. So, punta tayo sa may prutas area dun sa likod. Pero malawak, oh. Malawak, malapad. Oh, galing, ah. So, bibili ako ng prutas. Dito tayo. Wala masyadong saging. Gusto ko sana, saging na lakatan. Dito. May putasan. Dito tayo, guys. So, number 1 is watermelon. Ayan, dito tayo sa prutasan area. Ano kayang prutas pwede nating mabili? Magkano kilo ng mangga? Eto. 120. 120. 130. Mangga Cebu? 120 na, guys, ang kilo ng mangga ngayon. May watermelon kayo, ate? A few moments. So, bili tayo ng watermelon, guys. So, pula daw to, tsaka seedless. Magkano po ang kilo? 40? So, bili lang tayo ng isa para kay Ate Hana. Bayari. Okay. So, wala na talaga ngayon, guys. Lahat nagmamahal na talaga. So, kung mahal dyan sa inyo, mahal din po dito sa amin. Pero at least, meron pa tayo mga natitirang ganito. Napanood ko nga pala yung balita sa sa TV. Nalulungkot yung mga farmer natin, umiiyak na dahil nga kaka-harvest pa lang nila, tapos mura lang yung bili nila sa mga katulad nung sa sibuyas. Ngayon itong sibuyas inangkat nila sa ibang bansa. Bakit naman tayo mag-aangkat kung meron tayong sibuyas dito? Hindi ko maintindihan ano nangyayari sa bansang Pilipinas, guys. Kawawa naman yung mga farmer natin, no? Pero anyway, kalmahan lang natin. Baka mamaya comment tayo ng comment. Wala naman pala tayong alam kung anong nangyayari. Ayan. So, pinahiwa ko lang. Yung, ikaw putos lang, be. Be, ito ako, ate. Pula. May tiso dyan. Ito. Matamis naman, pero hindi ganun katamis talaga. Wala pala kaming kutsilyo dito, guys. Nanghiram pa ako sa kapitbahay namin.
Pinalagyan ko ng staff only itong door para walang mag-access. So, magla-lunch na tayo. Ito yung binili natin ng pinya kanina sa palengke. This is ay parang 40-45 pesos. Yung isang buong pinya. Huwag tayo magpasobra kasi wala pang laman yung sikmura natin. Baka mamaya acid reflux. So, nabili kong ulam is gulay, kalderetang kambing, at saka merong adobong isda. So, kakain muna tayo ng lunch since di pa naman masyadong busy ngayon. May nagpalaba lang, pero isa lang. So, mamaya check natin. Medyo mainit din kasi ang panahon eh. Kain muna tayo, guys. Hi, guys. Inaantok ako. My gosh. I slept early last night. Before 10. Pero I woke up early din. Mga 5:30. Kasi yung mga bata parang mahulog na ako sa kama. Lumipat na naman sila. Pero anyway, we just had lunch. And I got a copy nitong case study. Ayan siya, guys, ha. So, ito yung tinatawag nilang feasibility study or case study. Kapag nagpa-supply ka kasi ng ganitong klaseng business, depende sa supplier mo. Pero some suppliers, they do provide yung case study for free. Meron na silang sariling format, calculations, ganon. So, dito, I want to talk to you about one thing, yung ROI lang naman, or yung return of investment. So, once again, maraming nagtatanong about this business, and I just recently shared with you na depende sa number ng machines ninyo, depende sa other expenses ninyo, depende kung ilang machine yung gusto ninyong i-start up, at least 500,000 pesos pataas. Okay, pataas. So, kunyari, itong sa akin, 3 sets, ang budget dyan is 800,000 pesos. Sa 3 sets ng LG machine, 3 washer and 3 dryer. So, nagpagawa ako ng case study sa supplier and this is what they gave me. Madali naman siyang sundan, guys. Kapag meron akong hindi maintindihan, wait lang, punasan ko lang yung lens, ha. Ayan. So, kunyari, meron akong hindi naintindihan, tinatanong ko lang siya sa supplier para naman maintindihan natin. Basically, ano kalagay dito is yung total package or total expenses mo when you started the business. So, meron silang tinatawag na rough estimate, pero considered na dito yung machine. Yung machine at saka yung mga accessories na yung kailangang bilhin to start up the business. So, let's say, ilagay natin sa 830,000 pesos. Kasama na dyan yung iyong renta, yung renta mo, advance mo, deposit mo, ayan, sweldo ng iyong staff, yung uniform, okay? So, tatakbo siya ng around 830,000 pesos. And then, doon na magsisimula, i-consider nila yung capital mo at saka yung operational aspect ng iyong negosyo, kung kailan mo makukuha yung ROI o yung return of investment niya. So, of course, hindi ko na mapakita sa inyo kasi, guys, nahirapan tayo. Pero dito, ayan, ito yung working capital and overhead expenses per month. So, meron dito na consider yung price ng washer, ng dryer, then magkano yung per load, basically, gaano kalaki na kuryente yung makokonsume niya. Then sa dryer naman, gaano kadaming gas yung makokonsume kada load. So basically, yung gamit ng mga commercial laundry, guys, is a 50 kg na gas tank. Ayun. And approximately, it can do 260, maybe 230, 260 loads sa dryer bago siya maubos. And then, dinagdag rin dito yung monthly expenses sa renta at saka sa sweldo. So, kailangan kunin yung monthly expenses muna and then yung possible monthly income. Ayan.
Overall total, for example, eto naman sa taas, hindi ko lang alam kung maklaro sana. Electricity, approximately, magkano sa isang buwan? 4,000. Water sa isang buwan, 3,000. LPG, yung gas mo nasa 15,000 pesos. Sweldo, tsaka rental, nakasulat din. Again, case study lang to guys, okay? Based lang to sa ibibigay mong detail sa iyong supplier. Gagawan ka nila ng case study para meron kang rough idea kung kailan ka mag-return of investment. So, yung total dito ng monthly expenses ay tumatakbo ng 39,000 pesos every month. Okay? Every month siya. And then dito naman na side, sa may baba na part, ito naman yung machine utilization for 10-hour operation projection. Ano daw? Ang hirap naman ng English na ginamit dito guys. Pero dito pinapakita kung tatlong klase ng tagal ng iyong ROI. So meron silang nilagay na 60% operational. 60% means not all the time gumagana lahat yung mga machine. May mga times na may customer, may mga times na wala. Then 80% operational, then 100% operational. So 100% operational, ito siguro non-stop na to, no? Simula mag-open yung shop mo hanggang sa magsarado ka, non-stop yung pag-load mo ng machine. So kapag syempre 100% operational yung mga machines mo, of course, ibig sabihin nun, mas madali ka ding mag-re-return of investment nun. So merong iba na they are putting too much faith. Ang grabe yung faith nila pagdating sa case study or dahil sa sinabi ng supplier or sinabi ng kapartner nila sa negosyo, kung sino man nag-explain sila, no, naku, huwag ka mag-alala, mag-ROI ka niyan in 2 years. Huwag ka mag-alala, mag-ROI ka niyan 1 year pa lang, ganon. So, naniniwala sila agad doon. Pero let's keep in mind na ROI, return of investment, is just a rough estimate. It's never going to be exact. Ayun. So, nakasulat dito sa 60% operational, yung minsan may customer, minsan wala. Kinalculate ko yung kanilang binigay na computation, at least 21 loads in a day. When we say 21 loads, both na yun siya sa wash at saka sa dryer. So, pag naka 21 loads ka, every single day, you are 60% operational. And approximately, you will reach your ROI ng 19 months or 1 year and 7 months. But in my case, hindi naman kami nagkakaroon ng laundry every single day na 21 loads. Minsan nga, meron kami mga araw na walang load. Meron din kami mga araw na medyo, hindi naman umabot ng 21. Wala pa tayong 21 loads atin, no? Parang pinakamataas natin 16. Parang pinakamataas namin na load so far is 16 since the day we have opened, which was 28th of February. Then, dito din sa 80% operational naman, kinalculate ko siya, it shows me 30 loads every single day. So, kapag 30 loads yung nagagawa every single day, that is 12 months ROI ka na or 1 year. Imagine guys, return na yung investment mo in 1 year. Kapag ka meron kang loads na 30 pataas. And lastly, 100% operational, 36 loads. Sunod-sunod to, walang break yung machine mo. You will reach your return of investment 9 months lang. Less than 1 year lang, you guys. Pero like I said, this is just to give you a vision or give you a rough estimate. But it's never going to be exact or there's a big chance that it's not going to happen. Okay? Katulad na sinasabi ko sa inyo, noong una-una, tinitingnan ko tong case study. Sabi ko, 21 loads, konti lang yung 21 loads. Kayang-kaya yan. Most probably, pinakamatagal natin ROI 19 months. Oh, grabe, di ba? Imagine, mag-ROI ka na sa negosyo na nilagyan mo ng capital, ROI ka na ng less than 2 years. That's amazing. Pero, yun nga, hindi mo naman na-anticipate na may mga araw na walang customer. Hindi mo na-anticipate na hindi araw-araw merong nagpapalaba. At kung meron man nagpapalaba, hindi araw-araw naaabot yung 60% operational level na nilagay dun sa case study. So ngayon, kagabi nga, nag-usap kami nila Madam Ten Gives. And Madam Ten Gives gave me this exact statement that I really wanted to hear. Kasi ang tanong sa kanya ni Madam Sheena is, kailan ang ROI niyan? Pag bumili daw siya ng 150,000 na ice maker machine. Then sinagot siya ni Madam Ten Gives, kapag ka nagnegosyo ka, wag na wag kang titingin sa ROI. Ang isipin mo na lang, operational, nag-ooperate yung business mo or nakakover yung expenses mo. Yun yung sinabi ni Madam Ten Gives. Ngayong mga panahon na to, pag nasa negosyo ka, malalaman at malalaman mo na ROI never really happens, you guys. It's just something that is quite
promising, no? Promising para sa mga nagsasabi or nagtatry na magbenta ng isang klase ng negosyo. Of course, they're going to tell you, mag-ROI ka na yan, 10 months lang, 1 year lang, 2 years lang, balik na yung capital mo. Okay, babalik na yung capital mo. Let's say, nag-capital ka ng 1 million. O, 2 years lang, babalik na yung 1 million mo. So, after 2 years, lahat ng mga operations at income mo, profit mo na yon. Ganun yung sinasabi nila. Pero, kapag ikaw ay nakailang beses nang nagbukas ng negosyo at kailang beses mo nang naintindihan yung word na ROI, na naririnig mo, and then you are very hands-on sa negosyo mo, nakikita mo yung takbo ng negosyo mo, malalaman at malalaman mo talaga na most of the time, hindi talaga nasusunod yung ROI na yan. So, what's the learning point there? If you are going to, if you are going to open a business, don't really focus dun sa ROI kasi madali kang madidisappoint. Okay? Madali ka lang madidisappoint pag lagi ka nakafocus sa ROI. Kasi iniisip mo, ano ba yan? Ang expectations ko, magkaka 21 loads kami everyday. Ngayong araw nga, ano lang kami, 5 loads lang. Pag kinabukasan naman, ano ba yan? Hindi na naman namin naabot yung 21 loads ng machine. Ano lang yung nagpalaba? 6 lang. So imagine, ang layo. Ang layo-layo, guys. You will not even say that you will start with 60% na operational level. Maybe you will be just at 30% or even 20%. Pero what will be, ano yung mas maganda dito is because kapag ka naka-cover ng income mo, yung expenses mo monthly. Like I said, maganda na yung ganun. Huwag na tayong magreklamo. Ang importante, diretso-diretso yung pag-operate ng negosyo. Okay? So, yeah, that's about the ROI, guys. And I'm so happy that I heard that from Madam Ten Gives last night. It's very, ang tawag mo dyan? Sorry. It's an eye-opener. It's an eye-opener. So kayo, kung may bala kayong magnegosyo and then you are going to hear the word ROI, don't get so excited. Instead, understand the business very well and try to manage and understand the ups and downs, highs and lows ng negosyo para maintindihan ninyo kung totoo ba talaga yung mga ROI na sinasabi nila. Okay? And don't get discouraged kung hindi man. Kasi talagang hindi lang din kayo yung mga nagnenegosyo. Madami na tayo mga nagnenegosyo na hindi talaga naaabot yung ROI na yan. Alright? And then when you hear the word of ROI, return of investment, uy, interesting yan. Sige nga, kailan ang return of investment? Then narinig mo, 1 year lang, mababalik na daw yung 500,000 pesos ko. Calm down. Kumalma muna ang all. Huwag muna maging excited, ha? Kasi baka mamaya, sobrang excited kayo, mabasag yung puso nyo pag nalaman nyo na hindi pala ganun yung real world ng negosyo. Okay? So, yun lang, guys. If you have any question, please do ask. Gagawa ako ng next episode natin about our challenges sa first months sa laundry business and what we did, how we faced them. Ayun, gagawa ako ng ganyan. So, if you want to hear that one, may mga customer tayo, mga maldita, meron tayong mga nakikitang mga bawal na mga gamit sa loob ng machine, nagpapalaba, ganun. Paano namin hinahandle? So, sa next episode, guys, sama-sama tayo. I'll see you on the next one. Much love, Princess Iga.